Tuwing ika-6 ng Agosto, ipinagdiriwang ng Simbahang Katolika ang kapistahan ng pagliliwanag sa bagong anyo ng Panginoon o ang Transfiguration of the Lord. Ang pagdiriwang na ito ay nagpapaalala sa atin ng isang napakahalagang pangyayari sa buhay ni Jesus nang siya ay umakyat sa isang mataas na bundok kasama ang kanyang mga alagad na sina Pedro, Santiago at Juan. Habang sila ay nananalangin, biglang nagbago ang anyo ni Jesus. Nagningning ang kanyang mukha na parang araw at ang kanyang kasuotan ay naging kasimputi ng liwanag. Nagpakita rin sina Moises at Elias na nakikipag-usap kay Jesus tungkol sa kanyang misyon. Pagkatapos ay nilukuban sila ng isang maningning na ulap at narinig nila ang tinig ng Ama. Ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Siya ang inyong pakinggan. Ang pangyayaring ito ay hindi lamang isang pagpapakita ng kaluwalhatian ni Kristo, kundi isang paghahanda rin sa mga alagad bago nila masaksihan ang kanyang paghihirap at kamatayan sa krus. Ipinakita ni Jesus na bagamat daraan siya sa pagdurusa, ang kanyang huling tagumpay ay ang muling pagkabuhay at walang hanggang kaluwalhatian. Marahil marami rin tayong pinagdaraan ng pagsubok, kabiguan at paghihirap. May mga pagkakataong tila nawawala ang ating pag-asa. Ngunit ang pagliliwanag sa bagong anyo ng Panginoon ay nagpapaalala na ang dilim ay hindi ang katapusan ng ating paglalakbay. Ang liwanag ni Kristo ay laging handang gumabay sa ating buhay. Tinatawag din tayo ng Ama na siya ang inyong pakinggan. Sa gitna ng napakaraming tinig sa mundo, ang tinig ni Jesus ang dapat nating sundin. Ang tinig ng pagmamahal, pagpapatawad, katotohanan at paglilingkod. Kapag pinipili nating makinig kay Kristo, araw-araw sa pamamagitan ng panalangin, banal na kasulatan at banal na misa, unti-unti rin tayong nababago. Hindi man makita ng ating mga mata ang ningning ng kanyang kaluwalhatian, makikita naman ito ng iba sa ating kabutihan, pananampalataya at pagmamahal sa kapwa. Ang kapistahan ng pagliliwanag sa bagong anyo ng Panginoon o ang Transfiguration ay ipinagdiriwang tuwing ika-6 ng Agosto. Ang pangyayaring ito ay matatagpuan sa 4 na aklat ng Bagong Tipan. Mateo chapter 17 verse 1 to 9, Marcos chapter 9 verse 2 to 10, Lucas chapter 9 verse 28 to 36, at binanggit din ni San Pedro sa ikalawang Pedro chapter 1 verse 16 to 18 bilang patunay na nasaksihan niya ang kaluwalhatian ni Kristo. Ang bundok na tradisyonal na iniugnay sa pangyayaring ito ay ang bundok Tabor sa banal na lupain. Ang puting kasuotan ni Jesus ay sumasagisag sa kanyang kabanalan, kaluwalhatian at tagumpay laban sa kasalanan at kamatayan. Hayaan nating magliwanag si Kristo sa ating buhay sa pamamagitan ng ating mga salita, kilos at pagmamahal sa kapwa. Panginoong Hesukristo, sa iyong pagliliwanag sa bagong anyo ay ipinakita mo ang kaluwalhatian ng Diyos Ama. Liwanagan mo ang aming isip upang makilala ka. Patatagin mo ang aming puso sa gitna ng mga pagsubok at gabayan mo kami upang lagi naming pakinggan at sundin ang iyong banal na kalooban. Naway maging mga saksi rin kami ng iyong liwanag sa aming pamilya, pamayanan at sa buong mundo. Amen.